ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Wala ka naman binanggit na lulumboy nun eh. Okay. Ang sinasabi mo noon, ang tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus nasa Biblia. At conforme kami dyan. Diyan magkakampi tayo, Kabularan. Ang tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus nasa Biblia. Apo. Yung iglesia ni Kristong itinatag ni Manalo sa Pilipinas, yun ang wala sa Biblia. Yun yan. Tsaka ba din? Dahil, pakinggan nyo ha, hindi naman kasi yan ang galing sa Diyos yung iglesia ni Kristo eh. Alam nyo kung sino nagtatag niyan. Sino Ito po sa rehistro nila sa Bureau de Comercio. Noong 1940, nagrehistro sila. Ang sabi ganito ha, sa English na, know all men by this presence that in sitio Punta, Santa Ana, jurisdiction of the city of Manila, Philippine Islands, the members of the society denominated as Iglesia ni Cristo in its meeting held unanimously resolved the following: that the said society be formally called Iglesia ni Cristo, and the same shall have as its object the formation of a corporation under the laws of the Philippine Islands. Opo. Therefore, they are forming a corporation under the laws of the Philippine Islands, not under the laws or tenets of the scriptures. First and foremost, they are forming a corporation under the laws of the Philippine Islands. Who is responsible in the formation of this corporation? Dito sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 paragraph of the same document, it says that the founders of this association are Felix Manalo, residing in Taguig, Rizal, Philippine Islands; Pedro Inocencio, Atanasio Morte, Felicissimo R. de Leon, Federico Inocencio, Gorgonio Santa Maria, Maximiano Diesinito, Juana de la Cruz, Emilia R. de Leon, Barbara Cordero, Engracia Ramos, residing in Punta, Santa Ana, Manila, Philippine Islands; Remigio Guevara, residing in Bacood, Santa Mesa, Manila, Philippine Islands; Serapio Dionisio, Vicente Reyes, Paulino de Maguila, Paulino de Gingbayan, Honorata Manalo, Hugo Santos, residents of Taguig, Rizal, Philippine Islands. Eto, sino nagtayo nung nandito sa Pilipinas? Maliwanag dito eh. The founders of this association are Los Fundadores. Ang sabi dito sa Kastila ng kanilang original registration, que los fundadores de esta asociación son Felix Manalo, domiciliado en Taguig, Rizal, Islas Filipinas; Pedro Inocencio, Atanasio Morte, etc. Sino ang founder, kapatid na Josel? Pangunahin si Ka Felix. Hindi yan ang nagtinayo ni Kristo dahil inaamin naman nila ang nagtayo diyan si Mr. Manalo di ba? Yan ang Tsaka ba, Deli, inaamin ni Mr. Bulara na yung may tunay na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Biblia. Biblia. Bakit iglesia ni Kristo yung pinangaral niya?
napasubo na sila ron. Nga po eh. Official na pangalan Tinatanggap pala nila yun eh. Ayon sa kanila, dahil yon kapatid na Dani, ang pangalang ipinambati sa lahat. Di ka kumikibo dyan, binabati mo na kita ng Iglesia ni Cristo. Magandang gabi. Medyo nakokontento ako dun sa ating pinag-uusapan. Napansin ko nga lang yung napansin ni kapatid na Luz na magandang gabi po. Ang ibig sabihin lamang nun, inaamin ni Kabularan may Iglesia ng Diyos na totoo na sa Biblia. Ang malaking katanungan doon nga naman ay bakit napunta ka dyan sa Iglesia ni Cristo na itinayo ni Ginoong Manalo sa punta ng Santa Ana, Maynila? Oo. Ngayon, tama ang ating paniniwala, kapatid na Josel, na tayo ay hindi ang Iglesia ng Diyos na nasa Biblia. Baka kasi i-misquote ito ni Kabularan. Doon kami nakakita ko ng point of argument, point of agreement between us and Kabularan. Opo. Talagang tamang-tama yung sabi niya na may tunay na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa Biblia. At talagang hindi tayo yun. Aba mo kung magdidiwang si Kabularan yan. Paano naman magiging tayo yun? Hindi pa nga tayo pinanganganak nung isulat ni Pablo yun. Yun nga po. 64 AD nung isulat yun. That was 1,940 years ago nang isulat yun, ano? Paano magiging tayo yun? Lalo namang hindi sila yun. Opo, at mismo sa pangalan, malayo Pero at least sila. tayo umanib doon. Sila Siya ang hindi. inaniban niya, Iglesia ni Cristo tao. Founded 19. Founded in 1914. Doon siya nagkamali ng pag-anib. Ayun nga po. Yun, Kaya di ba? pala, hindi kataka-taka kapatid na Josel na magkaiba nga yung Iglesia ng Diyos na may kaugnayan daw sa Diyos at kay Kristo kaysa doon sa narating ni Kabularan. Dahil yung narating ni Kabularan, isang organisasyong pinangalan ng Iglesia ni Cristo na ang nagtatag ay sila Ginoong Felix Manalo noong 1914. Kaiba naman doon sa iglesyang ng Diyos na nasa Biblia sapagkat yun ay natatag ng unang siglo. At ang tagapagtatag ay ang Panginoong Kristo na doon naman tayo kaanib. Ang hindi nila ngayon masasagot kapatid na Luz, kung inaangkin man nila yung Roma 16:16 na mayroon dong banggit ng mga iglesia ni Cristo, papaanong naging kayo yon? Yan nga. Sapagkat yun ay na-declare na. Doon nga nang galing yung tanong ko Opo. Kung kayo talaga yung nasa Roma 16, bakit kayo hindi nagbabatian ng banal na halik? Abay, kasabi-sabi, hanap ka ng halik si Soriano kasi mahilig siya ron. Sabi nung Ramil ba yun? Yun ang gusto niya, sabi nga nun. Sumaksak naman to isa. Ang hinahanap niya ni halik na may malisya. Tingnan mo, sa Biblia yung hinahanap ko, kapatid na Diyos. No? Malisyoso kasi isip ng tatlong magkakabarkada na yun. Ayun ang nasa script nila yata brother. Ay di sana, sige, tanggapin natin kapatid na Josel na hinahanap, ako, sige, hinahanap ko na nga lahat na ng uri ng halik. Pero ipaliwanag mo muna sa akin yung unang-unang hinahanap natin, ano ba ang ibig sabihin ng banal na halik? Kasi may binanggit pa siyang fortune kiss unahin na muna natin Kabularan, yung banal na halik bago mo ipaliwanag yung fortune kiss o yung kung ano pang mga halik na yung malisya. Gay letter. Opo. Yun muna ang ipaliwanag mo. Ano ang ibig sabihin ng Nasaan diksyonaryo Bakit kaya? nga ba nakarating doon sa day letter na yun? Wala pala yun doon sa inkarte Pero nandun sa matandang Dahil sa diksyonaryo evening dress kanina. yata kaya nakarating yun dun Ngayon, puntahan natin yung sinasabi nila na na yung dating daan daw. Yun daw dating daan na nakalagay daw doon ang mga dating landas. Ngayon, ang sabi niya ay hindi raw lalapat sa atin. Opo. Ha? Yung dating daan. Tinan mo Kabularan, konting isip lang naman, di ka magkakamali. Bakit po? Ano ba? Paano? Konting isip lang. Just 1/10 of 1% ng isip. Hindi nagagamit ni Kabularan yun. Alam mo kung bakit? Meron Bakit kaya po? siya nun? Ito. Bakit po? Yung pamagat ng programa natin, ang dating Opo. daan. Saan natin hinango? Sa Sa Biblia. Biblia. Sinasabi ba natin tayo yun? Di naman. Bakit lalapat sa atin yun? Ha? Pamagat ng programa yun. Yung pamagat ng programa, yung dating daan, binabalita natin sa ating kapwa-tao, galing sa Biblia. Opo. Hindi tayo ron. Ba't naman natin ilalapat sa atin sarili? Paano naman. tayo magiging dating daan ngayon lang tayo pinanganak? Opo. Ha? Itong henerasyon lang na ito. Dati nga
Intindihin mo lang yung salitan dati. Hindi mo na kami paparatangan, kami yun eh. Dahil dati nga. Para ilapat mo sa amin eh. Oho. Dati nga eh. Oo. O, di ba? Opo. O, hindi kami yun. Marunong ka ba ng English? Ng English? Alam mo kasi ba't ko tinanong marunong ng English? Bakit po ba? Sabi ba naman ng kanyang kasama, yan ay kang programa na undating daan. Undating. Mahilig daw tayo sa date. Ha? Sabi ko, dating eh. Sasabihin mo dating. Ha? Ano ka, di ka marunong man ng Tagalog, magbasa? Although, merong katumbas na salita sa English yun. Dating, okay yun. Pero nakadukto naman daan eh. Hindi naman pwede sabihin, undating dayan. Hindi naman pwede sabihin. Matindi ito mga kasama to. Makadaldal lang, may maidaldal lang. Wala kasi silang idadaldal doon sa isang oras eh. Ayun nga po eh. Ulit-ulit. Kung hindi sila gaganon eh. Kaya para may maidagdag lang sila at yung kapritsyo nila ay masunod na yung pinaghirapan ng kanilang mahirap na miyembro gastusin nila sa SBN 21. Hindi naman tama kasi kako yung basta bibira ka lang na nonsense, impertinent, irrelevant. Tayo, pagka tayo pumunam, talagang relevant. May punto. Kagaya nito. Dito po sa issue ng pasugo, ito po ay April 1939. Matanda pa sa akin itong pasugon to. 1939 po yan. Dito po sa pahina 11, ganito sabi. Ganito pong pahayag dito. Muling bumangon ang Iglesia ni Cristo na siyang dating daan na tinalikdan ng ibangon ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Alin daw yung dating daan? Iglesia ni Cristo. Yung palang iglesia, yung pala dating daan eh. Sabi nila yan. Kaya hindi nila kayang tutulan yung dating daan dahil sila nagsabi na yung dating daan yun ang iglesia. O paano naman mo sasabihin kami yun? Hindi naman kami yung iglesia. Hindi pa kami tao, may iglesia na. Kaya sabi ko kay Kabularan, 1/10 of 1% lang ng isip. Maiintindihan mo na eh. Hindi tayo yun eh, kapatid na Joseph. Sige, meron ba, kapatid na Mel? Sige. Abay, napakalaking pagkakamali ang gayon, mga magulang at mga kaibigan. Yung nilalaman ng talata, tama yun eh. Pero yung sinasabing angkop sa kanila, yung programa yun nila. ang ating mahigpit na tinututulan. Kasi nung kalingan to mag-aamon to. Meron daw tayong sinasabi, angkop sa atin yung programa. Claim na ganun. Ba't hindi nga nila maipatugtog kung talaga sinabi natin? Wala. Hindi ba sila naman ang unang nauna na dyan na nagpapatugtog sila ng sinabi natin? Ba't yan hindi mo maipatugtog? Wala kasi. Wala silang maiatake sa atin. Kaya mag-iisip na lang sila para maatake nila tayo kung ano-anong invento. Ipapaangkin na. Wala naman tayong sinabing angkop sa atin yung ang dating daan eh. Kundi, ang ating programa, ang pamagat, ang dating daan. Hindi natin iniaangkop sa atin. Ibinabalita natin sa ating mga kababayan yung dating daan na nasa Biblia. Opo. Ganyan niya ang Kabularan. Tamo? Wag sumagot kami, the message. At kung kapansin-pansin po, kapatid na Jocelyn, mabanggit ko lang. Inaamin ni Kabularan, maliwanag na maliwanag, tama daw yung talata. Ang tinututulan daw ay tayo. Kung tama pala yung talata, bakit tamang daan ang inilagay mo at hindi rin dating daan? Diba? Simple naman. Tama pala yung talata. By implication, mali yung batayan na tamang daan. Tama pala yung talata. Ang tutol ka lang ay sa amin. Paano ka nagkaroon ng punto na tutulan kami? Talata nga yung ginagamit natin, kapatid na Jocelyn, di ba? Ano ngayon ang kanyang punto? allegation? Inilalapat daw natin sa atin, inaangkop daw natin. Wala naman po tayong sinasabing ganon. Wala tayong claim nun. Naunahan lang natin sila sa paggamit nung inaamin ni Kabularan na tama naman talaga yung dating daan. Wala ka na, naunahan ka na, kaya umupa ka ngayon ng tamang daan. Para ka na rin sumasabunod sa sarili mo niyan dahil ikaw na mismo ang nagpapasinungaling doon sa iyong pinaniniwalaan sana. Next. Pero ang liwaliwanag nung sinabi ko na na hindi sa tunay na iglesia ng Diyos may kaugnayan itong si Eliseo Soriano at ang kanyang mga kasama. Pagka pag-uusapan tunay
tunay na iglesia ng Diyos, iba ito. Opo. Doon sa iglesia ng Diyos na lumitaw sa Lulumboy, Bukawi, Bulacan na itinatag naman ni Ginoo. Maliwanag daw yung sinabi niya na yun daw sa Bukawi, Lulumboy. Wala naman naman po siyang binanggit nung una na yun ay may Sa Lulumboy. Kapularan, alam mo, naawa ako sa'yo. Nahalata ka ng mga miyembro mo. Oo, makalusot. Naghahabol ka na lang, makalusot ka. Makalusot ka Kahit lang. hindi mo talaga sinabi, ikaw mismo, dinadagdagan mo na yung bibig mo. Nung hindi mo Iniiba. sinabi Oo nga dati. po. Iniiba na. Ngayon sinisisi niya, kapatid na Josel, yung mga tao ditong nagpalakpakan. May sentido kumun yung mga tao. Hindi naman natin member yung nandito. Audience po ito na ang karamihan ay Katoliko at may mga miyembro pa nga ng Iglesia ni Cristo rito. Di sinisisi mo yung tao nakakaintindi dahil imposible naman na papalakpang isang tao nang hindi niya naiintindihan. Ang isang dapat natin ditong itanong siguro kay Kabularan, meron palang inaamin kang Iglesia ng Diyos na tama. Bakit diyan ka nakarating? Yan ang mabigat-bigat. Napunta kayo sa Iglesia ni Cristo. Kung tinututulan mo'y kami na mismong tayo'y nasa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, na ikaw ay umaamin tama, di lalo naman na yan, iyo, kapatid na Josel. Kaya ayaw mong pagbasahin ng Biblia, yung mga miyembro nyo, dahil mabubuko kayo na walang singular, Walang talata. Oo, sa Biblia, may talagang iglesia ng Diyos na tunay na may kaugnayan kay Kristo Jesus. Na hindi totoo na iglesia ni Kristo yung nasa Roma 16:16 sapagkat yan ay plural. Mga iglesia ni Kristo yan. At pag binasa sa Ingles, bukong-buko ka lalo sapagkat hindi yan isang organisasyon na tumutukoy na Church of Christ, kundi Churches of Christ, kapatid na Josel. Ayan. Ayaw mabuko. Kaya binabawal magbasa ng Biblia at doon na sa digested nila na pasugo. Kaya kapansin-pansin, pag gagamitin yung Roma 6, Gawa 20:28 ay pupunta ka sa Lamsa. Yan ang sabi. At saka alam mo, yung pasugo nila, hindi, Ano po? yung kanilang pasugo, Apo. hindi sila tapat kung kumopya sa Biblia. Bakit ho? Ano bang Iniiba na-discover nila. nyo? Ay, dyan o. Dito po? Dito sa libro ni Mr. Dr. Melanio Gabriel, ang kanilang pagdaraya sa pagkopya nila ng ang pagdaraya ng Iglesia ni Cristo sa pagsipi ng Biblia. Eto ikaw na nga magbasa. Ito po yung nasa number 3. Simulan na po natin dito sa unang parapo. Napakaraming pagkakataon na ang mga manunulat ng INK ay sinasadyang sipiin ng mali, closed in parenthesis, deliberately, ang mga talata ng Biblia at maging sa mga referensya o ibang mga aklat na ginagamit nila para mapangatwiranan o mahikayat ang tao sa kanilang maling pananampalataya. Magbibigay lamang ako ng ilan sa maraming maling pagsipi na nakapagliligaw sa maraming tao. Number 1, Iglesia ni Cristo. Kung sipiin ng mga manunulat ng INK ang Roma 16:16 ay mapupunan ninyo na malalaking titik o capital letters ang Iglesia ni Cristo. Subalit ang tunay na mababasa sa Roma 16:16 ay ganito. Sa English, salute one another with unholy kiss. The churches of Christ salute you. Yan po. Nakikita niyo po sa inyong pasugo ngayon na ang nilagay dito ay capital letter sa Iglesia, no? Opo. Samantalang doon nasa Biblia, small letter yun. Opo. Letters. At saka mga plural. Thereby implying na opisyal na pangalan nga yung Iglesia ni Cristo dahil yun ang kanilang tinutukoy dito sa kanilang artikulong ito. Na ang opisyal na pangalan daw ay Iglesia ni Cristo sapagkat ito ang pangalang ipinambati sa Sa lahat. lahat. Nung isipi sa Biblia, ginawang capital yung hindi naman capital. Yan ang pruweba po. Ito yung pasugo noong issue ito. September 1976. Ngayon, ano pa ang sabi diyan, kapatid na Joseph? Sa Pilipino, mangagbatian kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Nakalulungkot na sa mga pasugo at iba pang mga pulyeto ng INK ay Iglesia ni Cristo in capital letters o Church of Christ ang kanilang inililimbag upang palitawin ang pangalang Iglesia ni Cristo.
Ang ilan sa mga ganitong uri ng panlilinlang ay gaya ng nakalimbag sa mga lathalaing ito ng INK ukol sa Roma 16:16. Pasugo, Enero 1978, pahina 27. Pasugo, Agosto 1976, pahina 22. Pasugo, Oktubre 1975, pahina 31. Pasugo, Disyembre 1977, pahina 26. Pasugo, May 1977, pahina 25. At Pasugo, September to October 1979, pahina 45. Lahat dyan ginagawa nila capital letter. Capital letters po. Ayan. Talagang deliberately nga pala. Dahil kung sana, kung miminsan Kung isa lang lang ako, O minsan lang typographical, sabihin natin error. Maraming beses. Pero inulit-ulit ito. Biro may 6 na issue yan na binanggit dyan. Puro ginawang capital letters yung Iglesia ni Cristo, buong buo. At saka yung Church of Christ. Hindi churches ang pagkakaano. Miski nga yun sa Lamsa ang kanilang pagkopya, yung Church of Christ sa Lamsa, small letters yung letters church. po. Letters po. Pero nung kanilang kopyahin, alam mo ginawa lahat na capital letters. Ito, obvious to. Basahin po natin ito. Nakasulat ang ganito sa Pasugo. Alin itong iglesia ng Panginoon na sinasabi ni Apostol Pablo na binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo? Sa Biblia, salin ni George M. Lamsa sa Acts 20:28 ay ganito ang nakasulat. Ito po, itinipe nila at ganito po ang pagkakasalin nila at pagkaka-type nila. Makikita nyo naman ang pandaraya kasi ginawa lahat na Church of Christ, ginawa lahat na capital letters. Samantalang doon mismo sa libro ni Lamsa, may I have the Lamsa version. Pakita rin natin to. Ito po ang sa Lamsa, pakita ko sa inyo mga kababayan. No? Ang sa Lamsa ay, ang nakalagay, 2028, Church of Christ. Ito po sa Lamsa, small letter. Church of Christ. Nung kanilang kopyahin sa kanilang Pasugo, Church of Christ, all in capital letters. Ayan makikita nyo, Church of Christ. Yan, Church of Christ. Talagang deliberate na para palitawin nila kaya ayaw nga nilang pagbasahin ng Biblia kanilang mga miyembro. Mahahalata kasi ng miyembro na yung nababasa nila sa Pasugo, hindi yun ang faithful reproduction nung talagang nasa Biblia. Kaya kung halimbawa, ako ay miyembro ng Iglesia ni Cristo, kung dinidiscourage ako nila na magbasa ng Biblia, kami naman po mga kababayan, ini-encourage namin kayo magbasa ng Biblia. Dahil pagka hindi kayo nagbasa, hindi nyo mabubuko itong mga kalokohan itong kampo ni Kabularan. Deliberate ito Hindi miminsan ng pagkakalimbag nila sa kanilang mga lathalain na talagang iniintensyon nilang palitan kung ano yun talagang nakasulat. Paano ngayon yan? Kung ang kayo magre-rely na lamang sa mga Pasugo, hindi ho ninyo mabubuko yan. Kaya dinadagdagan, di ba? Yung walang mo, nilagyan ng mo. Oo, kapatid na Luz. Yung mga pananalita sa Biblia, nadadagdagan at nababawasan, napapalitan na hindi po ninyo namamalayan dahil hindi kayo nagbabasa ng Biblia. Ang sa amin, magbasa kayo. Ba't kayo papayag na pagbabawalan kayong magbasa? Kasi nga, nandun nga ho ang nandun nga ho yung pandaraya doon para maitago nila. Kailangan ang dapat lang daw bumasa ay ang sugo. At dahil daw po, bakit daw po kapatid? Ikaw daw masisira ang karaw ng ulo pag nagbasa ka ng Biblia. Kung totoo na ang pag nagbasa ka ay masisira ang ulo mo, ay hindi ba ang ginagamit din ng mga ministro ay Biblia rin? At saka patay na yung kinikilala ninyong sugo. Nahuling sugo pa naman sa huling araw. Namatay na yon. At pinalitan na nga ng bagong tagapamahala. Ibig ba sabihin, kung hindi na sugo yung humalili doon, dahil di naman pwedeng maging sugo si KRD, dahil iisa lang naman ang kanilang kinikilalang sugot. Huli na nga yun Si Kapelix, bakit gumagamit si KRD, gumagamit yung mga ministro ng Biblia, bakit awa naman ng Diyos hindi naman yata naluko? Di ba? Ewan, ano ba tingin mo kay Kabularan? Kay Kabularan medyo no comment ako. Pero na naman sa kanilang tagapamahala, hindi naman tayo dapat magdudang may sira ng ulo yun Matino naman Pero gumagamit ng Biblia. Oo. Dahil doon sa puntong yun, ang ibig lang po nating ipapansin dito,
Huwag kayong maniwala mga kababayan na pag nagbasa ka ng Biblia, maloloko. Manapa. Pag nagbasa ka Utos ng ng Biblia, Diyos yung pagbabasa ng Biblia. Utos ng Diyos yan. Pakinggan nyo, kapatid na Luz, pakibasa mo yung Kolosas. Ganito po ang ating mababasa sa 4:16. 4:16, ito po ang sinasabi. At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea. At basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Pinababasa sa members, ha? Opo. Sa Kolosas. At sa Laodicea. Oho. Diba? Kaya mali yung sabihin, hindi dapat magbasa ng Biblia ang hindi ministro, no? Mali yun. Brother Eli, baka naman ipunto daw baka sabihin naman pagkabasa ng sulat na ito, sulat, hindi naman Biblia ikato. Ito nga, kasama nga sa Biblia yan Ayan na nga, sulat na ito, yan na nga yun Ay, baka Hindi lulunod ba bahagi ng ako pag tumutol ka. Bahagi ng Biblia yan, di ba? Pero ang sulat dyan, pasugo. Oo, pero ang duda ko po ako niyan, Brother Eli, pag nagbasa ka, mabubuko mo si kabularan. Roll. Para patunayan natin. Mga kapatid, alam nyo, sa samahang to, nakita ko ang tunay na aral. Nagsuri ako. Ako mapagmasid. Hindi mo ako pwedeng daldalan ng kung ano, no? Meron akong sariling isip. Meron akong mata na mag-oobserba. Nakita ko sa ating mga ngaral ko anong klase siya. Nang ako'y dinudoktrinahan, mga kapatid, sa aking puso, wala akong wala akong naramdamang pagkontra sa aral. Maging sa lahat ng kanyang panukala, walang kinontra ang aking puso. Kaya sana, salamat, napahaba mga kapatid. Pero, sana ilang pakiusap ko, kabularan, sana matakot ka po sa Diyos. Dahil, pagbabayaran po natin to sa araw ng paghukom. Okay naman. Salamat po. Ayan. Kabularan. Isa pa. one more. Hindi naman ako pinapa. Tawi lang tayo. Meron pa po tayo susunod dyan. Marami kasi yan Para patunayan natin kay Kabularan. Makinig ka, Kabularan, sa mga panawagan ng mga dati niyong miyembro na naglipatan na sa amin. Handog pa yun. Handog pa. At doon mo makikita, kapatid na Josel, na hindi natin tinuturuan ang galing sa kanilang mamuhi sa kanila. Oo. Hindi tinuturuan ni Brother Eli na komo galit sila sa atin, ganti natin ang galit. Hindi, nananawagan pa nga yung kapatid na sana magbago si Kabularan at saka yung kanyang kasamahan. Yun lamang, Kabularan. At dapat ay mag-isip-isip ka. Ngayon, kung ikaw ay kagaya nung claim ninyo, ito muna, dagdagan pa natin, Kabularan, ang panawagan sa inyo, ha? Joselito Amanse. Kaanib ko lang po nung May 11, ito lang pong taong to. Nung ako po'y kaanib sa Iglesia ni Cristo, masasabi ko pong maalab po ang pananampalataya ko na yun ay tunay. Ang tanging pangarap ko nga lang sa buhay, umabot ako ng 10 taon sa Iglesia ni Cristo at papasok po akong VIP ni KRT. Yun pong VIP, mga kapatid, kagaya po ng close insecurity ng kapatid na Eli. Isa lang po ang pinapangarap ko noon. Kung mamamatay po ako, gusto ko po sumalo ng bala. Napapatay po sa akin pong kinikilalang anak na sugo. Minahal ko rin po ang pagigiglesia ni Cristo ko, mga kapatid. Hanggang sa napadako ako ng Saudi Arabia. Naging maningas ang aking damdamin, tumutulong ako sa mga kapatiran, hanggang sa aking pag-uwi. 10 taon po ako sa Iglesia ni Cristo. Kagaya po ng nababanggit nila, pag hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo, talaga pong kung ano po mangyayari. Pero nung nakisama po ako ng pinsang ko, kaarawan po ng kapatid na Eli nun, tatandaan ko. Nung nakita ko po ang kapatid na Eli, mga kapatid, muli pong tumubo sa puso ko yung awa. Matagal ko na hindi nararamdaman yan. Palagi akong galit sa kapwa ko.
Pag hindi ka hanip sa amin, sige, hanggang miski saan tayo makarating. Yung palang galit na tumimo sa puso ko, mga kapatid, 10 taon na pala yun, hindi ko alam. Bago ko naramdaman ulit ang awa sa aking kapwa. Ganun lang po, mga kapatid. At isang bagay lang po masasabi ko sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Kung talagang tunay po kayo, magtayo rin po kayo ng isang programa, no? Itanong mo kay Manalo. Na itutumbas po sa programa namin. Kung ayaw mo po ng itanong mo kay Manalo, itanong mo sa 3. Pwede na rin. Maraming salamat po. Pangunahin na po sa Diyos. Sa awa po niya sa akin at natawag po niya ako sa iglesia. Napapasalamat po ako sa mga ngaral namin, kay kapatid na Eli, kay kapatid na Daniel, at sa kanila po mga pangunahing kinakatulong. Ganda na lang po, mga kapatid. Matanong ko po sa inyo, Brad. Sabi nyo, ang nararamdaman nyo noon panay galit sa mga hindi nyo ka-iglesia. Sa paanong paraan na itawid sa inyo yung ganong damdamin? Sa pulpito ba naririnig nyo yun? O paano ba? Paano paraan? Ang doktrina po kasi sa amin, kami lang maliligtas eh. Ang sanlibutan po nun is sanlibutan talaga. Na kapag binangga kami, ang paggawa po ng masama sa amin, tutumbasin din namin ang kasamaan. Kumbaga, sinaktan kami, sasaktan din namin sila. Pero yung pag-ibig, sinasabi rin sa mga teksto, pero hindi tumitimo sa amin. Hindi tumitimo. Hindi yun ang nagahari sa inyo. Hindi po eh. Kung mapagbibigyan niyo pa po ako ng sige po, sige lang po. Yun nga pong asawa ko, mga kapatid, anak din po ng dating manggagawa na Iglesia ni Cristo yun. Noong nalaman po niyang umanib ako rito, hinagupit po ako ng sinturon sa likod 3 beses. Yan, sinabi ko lang sa kanya, ganyan ba mga tunay na lingkod ng Diyos nananakit? Lahat lahat ng tulong, lahat ng... kasi po, pag lumabas kayo sa iglesia, kaaway na rin po kayo eh. Mga kaibigan nyo dati, sa iglesia nyo, lalayuan na kayo. Kaya yun lang po, yung mga nandito po, mga dati kong kakapatid sa Iglesia ni Cristo, iniimbitahan ko po kayong makinig sa pagsigaw ng aming kapatid. Buksan nyo lang po ang inyo pong mga puso. Alam nyo rin po, naging kaanib din po ako eh. Iniimbitahan ko lang po kayo sa mga programa namin sa Channel 21, sa RMN, tsaka sa DCRH. Yung pong pagdalo-dalo ninyo rito, isang malaking factor na po yan, mga dati ko pong kapatid na Iglesia ni Cristo. Sapagkat sa ganyan pong paraan, ako po'y natawag din. Maraming salamat po. Ayan. Gaano kayo katagal na nakinig kay Brother Eli ho? Wala pa pong 1 buwan, kapatid. Nagpadoktrina na po ako kagad eh. Wala pang 1 buwan? Talaga ha? So, ano po ngayon ang masasabi nyo pagkakaiba sa loob ng 1 buwan na pagsusuri ninyo, tsaka dun sa 10 taon naman na inilagi nyo sa Iglesia ni Cristo? Yung pagkakaiba sa Iglesia ni Cristo at saka po dito sa atin na napakalaking, hindi ko masasabi ko pong napakalaking bagay dahil tayo po dito mga kapatid, may pag-ibig po eh. May awa sa ating kapwa. Sabi nga po sa Biblia, kung ang kaaway mo'y nagugutom, pakanin mo. Nung ako po nandun, iba po diwa ako eh. Miski po nagugutom, basta kaaway. Kaaway po. Ako talaga. Malaking diskriminasyon eh. Pinangarap nyo kanyang maging VIP ni ni Gideong Manalo eh. Pangarap niya, kapatid na Danny, sumalo ng bala na para sa sugo. Para sa sugo.
Handa siyang mamatay noon. Ngayon ba kung mamamatay kayo na nandito kayo sa kapatiran totoo, hindi ba kayo kinakabahan? Hindi po. Hindi rin kayo kinakabahan sa maaaring mangyari? Kung gaano po kalakas ang loob ko noon, nasumalo ng bala sa inaakala kong sunog. Hindi ko po masusukat. Ibig ko po sabihin, mas malaki pa po ang karangalang nararamdaman ko. At sabihin sa inyo, hindi po sa ako'y nangunguna sa Diyos. Mas mamatimising po mamatay na rito. Pero hindi nyo gagawing papatay. Hindi po. Wala tayong aral na gano'n. Wala po tayong aral na gano'n. Wala kayong naririnig kay Brother Eli Wala gano'n. Sa ibang iglesia baka meron pa. Sige po. Salamat po. Yan. Pati na Danny, talagang nakaka-touch yung ano. Oo naman. At doon mo makikita na ang isang taong kahit galing sa mali, pag napunta sa tama, nagkakaroon ng ibang malaking pagkakaiba sa pananaw. Oo. Hindi mo 10 taon na nawala raw yung awa sa kanya, nararamdaman niya, no? Na 10 taon. Matagal yun, ha? Parang ang hirap imaginein na 10 taong kang walang nararamdamang awa sa kapwa na hindi mo ka iglesia. Kasi sila, pagka sa hindi ka iglesia lang naman eh. Brother Eric, para mawala po ba yung gano'n, yung sabi ng kapatid, para mawala yung awa na maramdaman no, for 10 years, ano ho ang naging cause nun para magkaganon? Hatred ang natanim eh. Merong pait sa puso. May tinuro nga ako nung isang araw kay ano eh. Meron kami nakitang babae. Mula nung makita namin nakasimangot. Kagabi. Sabi ko, may pait sa puso yun. Yung bang mga taong hindi makangiti. Alam mo kasi pagka-pangit-pangit ng tao, pagka marunong umiti, maganda. Pero pagkaganda-ganda ng tao, pag nakasimangot, nakakainis eh. Matiwalag ay isa sa pinakamasaklap na maaaring kasapitan ng isang kaanib sa isang samahan ng pananampalataya, lalo pat sa paniniwala niya na ito ang tunay na relihiyon. Kung kaya naman bawat tapat na mananampalataya ay nagpupumilit na makaganap sa doktrinang kanilang sinasampalatayanan. Subalit alam ba ninyong mayroong mga samahan ng pananampalataya na hindi nagtitiwalag kahit ang isang miyembro ay tahasang lumabag sa kanilang mga doktrina? Unang-una na rito ay ang Iglesia Katolika. Kung dati ay nagsasagawa sila ng excommunication, ngayon ay wala na rin silang pagtitiwalag na isinasagawa. Gayon din naman ang ilang born-again movements na naniniwala sa doktrinang once saved, always saved. Sapagkat para sa kanila ang kaligtasan ay isang regalong mula sa Diyos na hindi na muling binabawi pa. Kaya't hindi sila nagtitiwalag ng kanilang mga miyembro kahit pa nga hindi sumusunod sa kanilang doktrina. Subalit ayon sa Biblia, tama ba ang gawain ng ibang relihiyon na hindi nagtitiwalag ng miyembro? Proposisyon, ayon sa Biblia, tama ba ang gawain ng ibang relihiyon na hindi nagtitiwalag ng kanilang mga miyembro? At liwanagin natin kung makumpleto na yung mga miyembro gumagawa ng masama. At ayun, yung ba mga ayon sa Biblia ang ginagawa nito mga ito? O ayon naman sa Biblia, ito ay hindi marapat na mayroong mga relihiyon hindi nagtitiwalag ng kanilang miyembrong mga talaga namang tahasang gumagawa ng kasamaan, kapatid na Josel. Dani. Yung ating proposition, yung ating paksa na pag-uusapan ngayong gabi, yan bang pagtitiwalag, yan ba ayon sa Biblia? Na yun namang mga samahan o relihiyon na hindi nagtitiwalag, yan ba naman tama ayon sa Biblia? Kasi dapat nating liwanagin ayon sa Biblia, Brother Danny, kung ano ba yung mga grounds para maitiwalag ang isang miyembro sa isang samahan ng pananampalataya. Ano ba yung mga
sinasabi ng Biblia na grounds na po pwede na silang alisin sa samahan. Kagaya nga ng ating nabanggit nung nakaraan, yun bang hindi naman pagboto doon sa kursunada ng pastor, yun ba sapat ng dahilan para itiwalag ang isang kaanib sa Iglesia ni Manalo, Brother Danny, hindi ba? At bakit naman yung ibang mga samahan ng pananampalataya, kahit tahasan ng lumalabag, gumagawa na ng mga masasamang gawain sa kanilang mga iglesia, hindi naman kumikibo ang pastor. Pinapayagan naman Brother Danny. Diba? Yan ang maganda nating liwanagin ngayong gabi, Brother Danny, Brother Josel, sa pagtuturo ng Biblia at sa pamamagitan po ni kapatid na Eli Soriano. Ayon sa Biblia, tama ba ang gawain ng ibang relihiyon na hindi nagtitiwalag ng miyembro? Tama rin ho. Tama. Hindi sila nagtitiwalag, hindi nila tinitiwalag yung mga kamembro nila. Siguro, binibigyan nila ng pagkakataon. Hindi tama. Kasi nga yun, kung may hindi na maganda ang gawain ng isang miyembro, dapat lang alisin siya. Ayon sa Biblia, tama ba ang gawain ng ibang relihiyon na hindi nagtitiwalag ng miyembro? Tama yun. Ay dahil walang karapatan tayong magtiwalag ng miyembro. Dahil hindi ba doon, kung natatandaan natin sa Biblia, sinabi, kung sakaling ang isang puno po ba'y hindi namumunga, dapat bang putulin? Bibigyan muna natin ng pagkakataon, lalagyan ng pataba. Baka sakali, dumating ang panahon na yan ay mamunga, sayang. Hindi tama. Kailangan talagang itiwalag mo yung sa simbahan na gumagawa ng palso dahil paano mo ba ipagkita sa tao na kayo ay nasa Diyos kung hindi mo didisiplinahan yung tao? Ayon sa Biblia, tama ba ang gawain ng ibang relihiyon na hindi nagtitiwalag ng miyembro? Tama yun. Siyempre, makakasakit ka ng damdamin kung iaalisin mo kung wala namang ginagawang masama. O, di ba? Hindi. Kasi yung iba, kung gustong pumunta ng Katoliko o Iglesia, meron silang pagkakataong sumamba sa iba. Ayon sa Biblia, tama ba ang gawain ng ibang relihiyon na hindi nagtitiwalag ng miyembro? Siguro sa bahaging ito, hingin na po natin kay Brother Eli ang final sa sinasabi ng Biblia sa ating proposisyon. Ayon sa Biblia, yung ginagawa po ba, Brother Eli, ng ibang relihiyon na hindi nagtitiwalag ng miyembro, tama? Ay mali. Kasi sa Biblia, ay sinasabi sa Biblia na may mga kasalanang walang kapatawaran. Pag yun ang ginawa, di dapat itiwalag mo, aanhin mo yung ayaw ng patawarin ng Diyos, kapatid na Josel. May mga kasalanang kriminal. There are mortal sins written in the Bible. May mga kasalanang hindi na pwedeng matanggapan ng Diyos pagka sinadya mong gawin. Sinasabi yan sa 12 ng Mateo at saka sa 3 ng Marcos at doon sa Hebreo 6 at doon sa unang Korinto 5:11 hanggang 13 at doon sa Tito 3:10. Kaya ang sabi ng si San Pablo sa kanyang kasamang ministro na si Tito, ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. What will that mean? A man that is an heretic after the first and second admonition reject. Bakit? Sa 11. Sa 11, pakilagay, knowing that he that is such is subverted and sinneth being condemned of himself. Tingnan mo? Yan ay mga salita ng Diyos na isinulat ni San Pablo. Paano hindi mo ititiwalag kung ganito ang kalagayan ng isang tao, kapatid na Josel? Ipinapaalis yan Doon sa 5:11, pakibasa, Brother Willie, yung 5:11 ng unang Korinto. Ito po ang nakasulat sa talata. Tatapwat, sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid kung siya'y mapakiapid o masakim
o mananamba sa Diyos-Diyosan, o mapagtungayaw, o manglalasing, o manglulupig. Sa gayoy, huwag man lamang kayong makisalo, sapagkat ano sa akin ang humatol sa nanga sa labas. Hindi baga kayo nagsisihatol sa nanga sa loob, tatapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Ayun, pinapaalis Paano hindi mo ititiwalag? Nakasulat sa Biblia yan. Opo. Kaya kakatuwa yung mga iglesia kagaya ng Katoliko, hindi nagtitiwalag. Ay, tinan mo naman, nabubulok ng nabubulok. Ang miyembro nagkakahawa-hawa dun sa ginagawang mali. Opo. Yun ang nangyayari. Pero Brother Eli, napansin ko po sa talatang binasa natin, wala pong sinabi rito na kapag hindi bumoboto sa gusto ng pastore, ititiwalag din. Iba yun. Kasi yun naman pagboto, hindi naman kasalanan sa Diyos yung hindi ka bumoto Ganun po? Oo kasi nakasulat naman dyan, elaborated dyan kung sino ititiwalag mo. Opo. Mapakiapid, mananamba sa Diyos-Diyusan, ulitin mo nga yun kung may pagboboto ron. Ito po sinasabi rito Tatapot sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanginumang tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid, o masakim, o mananamba sa Diyos-Diyosan, o mapagtungayaw, o manglalasing, o manglulupig. O hindi naman kasali dyan, o may prinsipyo. Wala pong ganun binanggit. Kasi pagka may prinsipyo ka, hindi ka naman basta madidiktahan ng kahit na sino Diba? Wala lang naman prinsipyo yung kahit na ikaw huwes pa, pag idinikta ng puno mo, ipuporgo mo na yung konstitusyon. Sabi mo, huwes ka. O kaya piskal ka, abogado ka. You know the law. You're an officer of the court. Alam mo, sabi ng batas na vote according to your conscience. Because we were given by the state our freedom to choose. Especially in election and in voting. Tapos nung maanib ka sa iglesia, naiwala mo yung karapatan mo na yon. Kahit na ikaw ay abogado, hustisya ka pa, o kaya huwes ka, kahit ano pang katungkulan mo, napakagago mo pag sumunod ka sa puno mo na ididikta sa'yo kung sinong mawawalan ka ng prinsipyo. Hindi naman sinabi ni San Pablo, ang may prinsipyo, itiwalag nyo, takwil nyo. Wala naman ganun Nakasulat doon, mananamba sa Diyos-Diyosan, manlalasing. Hindi kasamang ipinatitiwalag yung hindi bumoto sa kursunada ng pastor. Hindi kasamang ipinapatiwalag. Pero maitanong ko na lang, Brother Willie, kay Brother Eli din, meron kasi po kasi kaninang isinight na talata yung isang matanda na kailangan daw po wag itiwalag, wala daw karapatan dahil sa kailangan daw ay akayin pa at patabaan ng patabaan. Hindi, yun yung sinasabi dun sa walang bunga. Iba naman yung walang bunga kaysa dun sa masamang tao. Magkaiba yun. Dinalaw ng Panginoon yung kanyang yung halamanan at pagkatapos nakita, tinanong doon sa tagapag-alaga, 3 taon ko na itong laging pinupuntahan hanggang ngayon wala pang bunga. Bunutin mo na. Ang sabi ng mga tagapag-alaga, Panginoon, biyaan mo po 1 taon pa at akin pong papatabaan at akin pong gagambulin ito, i-cultivate niya. At pag hindi pa po nagbunga, alisin na natin. Yung iba yung hindi nagbubunga kaysa masamang tao. Kaya yung hindi nagbubunga, binibigyan ng chance. Baka hindi pa lang capable, wala pa sa panahon, magbubunga rin yun. Pero yung masamang tao, kahit na yan bago pa, pero masamang tao, may tatak ng paulit-ulit na ayaw sumunod sa batas, pinapatiwalag na yun. Brother Joseph. Ayun. Kaya kailangan po talagang yung mayroong guidance, kapatid na Josel, ng isang talagang nakauunawa. Dahil sa, yung iba may ginagamit na talata, kunwari. Meron pa nga tayong tumawag na caller ba't ang sabi, maka-70 patawarin mo ang iyong kapatid. Kung magkakasala sa iyo yung kapatid mo, pwede mong patawarin maka-70. Ako, pwede kong patawarin maka-70. Dahil yun ang utos. Kung sa akin nagkasala. Pero, kung nagkasala sa Espiritu Santo, sabi ng Diyos, wala nang patawad yun. Ba't ko naman patatawarin yung ayaw patawarin ng Diyos? Ano kung gago? Basahin natin yung Brother Willie. Ang pinapatawad na 77, kasalanan ng kapatid laban sa kapatid. Kasalanan personal yun, hindi kasalanan laban sa Espiritu Santo yun, Brother Danny. Dapat ma-distinguish yun. Pakinggan nyo. Sabi po ito sa Mateo 18:21. Nang magkagayoy lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, baka ilang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin,
na siya aking patatawarin. Tiyan mo, maliwanag, Brother Willie, laban sa akin. Apo, sabi ni Pedro. Laban sa kanya, personal yan. Laban Apo. kay Pedro. No? Apo. Hindi kasalanan sa Espiritu Santo yan, Brother Hindi po. Willie. Hanggang sa makapito, sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitumpung pito. Kitam? Opo, Brother Eli. Kahit na pala 490 times, pwede mong patawarin yung kapatid mo eh. Opo. Kung nagkasala, laban sa'yo. Pero kung doon sa Espiritu Santo nagkasala, makapitumpung-pito ba, Brother Willie? Ang sabi po, Brother Eli, dito po sa Mateo, sa 12, at ang talata po 31, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipatatawad sa mga tao. Tatapwat ang kapusungang laban sa Espiritu ay hindi ipatatawad. Nakita mo kung ang Diyos ay ayaw patawarin, ikaw ba magpapatawad? Nga po. Ikaw ang mababato ka nun, di ba, brother? Kaya yan ang maling yan ang mali sa pag-unawa ng mga protestante at mga born again Kaya sila walang tiwalag dahil daw makapitumpung-pito. Tama. Makapitumpung-pito kung kasalanan ng kapatid mo, laban sa iyo. Personal lang yun. Pero pag laban na sa Diyos, lumalaban na sa aral, laban na sa Espiritu Santo, wala tayong karapatang patawarin yun, Brother Joseph. Ayun, opo. Yun po ba ang kasalanan, Brother Eli, na pagliligaw ng mga tao, pagtuturo ng mga mali, ministro ka, Brad Danny, na nagliligaw ka ng mga kaluluwa? Yun po ba karapat dapat sa tiwalag at yan ba talagang mabigat na kasalanan, Brother Eli? Alam mo, yung nangalon niya ka, Brother Josel, Opo. ang mapapahamak lang, ikaw at saka yung kinalon niya mo. Pero pag nagturo ka ng mali, kung 3 milyon yung naniwala, 3 milyon yung dadalhin mo sa impyerno. Ayun. Kaya mas mabigat na kasalanan yun. Tama pala si Ray Ismael dun sa sinabi niya. Ang heinous crime lang na ginawa niyang alam niya, naging ministro siya ng Iglesia ni Manalo. Asan yun? Meron ba ganun, Brother Meron ba Joseph? nun? Meron ba nun? Meron si Brad Mel nun sige nga, i-ano nga natin yun. Prepare niya mamaya. Naalala ko kasi. Sabi niya, sinabi kasi ng mga dati niyang kasama noon, nung nandito siya sa atin, na siya daw ay tiniwalag, heinous crime, Brad Danny. Sumagot siya. Sabi niya, alam ko lang na heinous crime na ginawa ko. Ako yung naging ministro dyan sa iglesia na yan. Ngayon, binalikan niya yung kanyang iglesia na yun. Para ipagpatuloy yung kanyang sinasabi niyang heinous crime na kanyang ginagawa. Magagento man, ay tayo po ay... Hindi, alam mo na, nahihiwagaan din ako, Brother Daniel. Opo. Kasi minsan nawala yang si Ismael sabi, kinidnap daw siya. Hindi niyo natatandaan yun? Kinidnap daw siya, natatandaan niyo ba yun? Baka kaya nagkaroon ng twist Mahina ang ating pong override dito. Brother Danny, yung sinasabi dati ni Ray Ismael na siya kinidnap, natatandaan mo ba yun? Meron siyang kinikwento nun sa atin. Dahil one time nun naglaho yan Brad Willie. Nawala siya. Na nung kausapin nga natin, buhay pa si Karomi noon, iba-iba na yung kanyang sinasabi sa atin, Brother Josel, ibang version. Kaya nga... Kinidnap daw siya nun Opo. Kaya nga parang ako nahihiwagaan pa rin ako dyan sa tao na yan. Hindi pa rin siya mahatulan ng lubos dahil malay mo nga, nakidnap siya noon. Baka pinagbantaan naman. Ano, di ba? Sa bagay, sa isang banda. Kasi nung nandito naman siya sa atin at nagpapahayag siya ng kanyang nasa kalooban talaga na sinasabi niyang yun ang totoo, Brad Danny, na sinasabi niya. Kagaya nung pagiging ministro niya sa Iglesia ni Manalo, talagang yun kinokondem niya yun Dahil sabi niya, heinous crime na alam niyang nagawa niya lang sa buong buhay niya, yung maging ministro siya dyan sa Iglesia na yan. Sinabi ba niya yun? Oo, kapatid na Willie. At palagay ko, nakaready yata si Brad Mel dyan Sige nga. Sige. Kapatid na Ray, ano masasabi mo? Naamin ko na kung meron man akong nagawang kasalanan o kung heinous man ang sinasabing kasalanan na yan, ito ang kasalanan ko sa aking kapwa-tao at sa harap ng Diyos. Mula nung ako'y maging ministro sa Iglesia ni Manalo at nagamit nila sa pag-akit sa mga tao sa maling kaparaanan ng paglilingkod sa Diyos, yan ang heinous crime na nagawa ko sa aking kapwa-tao at sa harap ng aking Dos. Ayun. Klaro.
Klaro. At yun sa kanya nanggaling, walang ibang impluensya. Hindi ko alam na sasabihin niya yun nung araw, Brad Danny. At hindi na nila pwedeng sabihin na yan ay kung ano pa, scripted o ano man, dahil alam naman nila na wala tayong script, kapatid na Josel. Kung nasabi man yan, maaaring personal niyang kaalaman at buluntad sa kanyang kalooban na sabihin yon. Pero wala siyang paliwanag. Ang maganda nga sana, kahit pa paano, sa halip na yung panunuligsa at makapagpuputol-putol ng tape ang kanilang ginagawa, iniintay natin doon sa mga ministro ng Iglesia ni Manalo, ay ipakita niyo po yung sagot ninyo doon sa sinabi ni Ismael, o kaya yung sagot mismo ni Rey Ismael doon sa mga sinabi niya dito sa broadcast natin, doon sa inyo naman ngayon, para ma-justify ninyo sa inyong mga miyembro. Kasi hindi nyo maitatago ang isang katotohanan hanggang sa mga panahong ito, kapatid na Josel, ay patuloy na patuloy ang pag-unti ng kanilang mga miyembro sa kanilang mga kapilyang nagsisidalo. Marami nga tayong mga natatanggap na mga balita na halos mahigit sa kalahati ang mga hindi na dumadalo sa mga lokal na kanilang mga dinidistinuhan. At imagine mo na sa ganung kadami at na mga tao, talagang gagawa sila ng paraan upang kahit pa paano sagipin ito. Kasi pati nga lokal, pinakikita na pati yung mga schedule ng kanilang pagkakatipon, di umano, ay pinakikita na rin. Ayan, nagpapakita po na kahit anong gawin yung panghikayat pag ang tao'y manonood kay Brother Eli at marunong umunawa, lalayasan kayo. Kasi anumang bagay na kasinungalingan, hindi mo naman maipagtatanggol talaga yan Kahit putulin nyo pa ng putulin, kapatid na Josel. Napanood ko nga kagabi, sabi ni Michael, ikaw wala akong Armalite. Oh, sino ika ang may Armalite? Aba, ipinakiti-playback yung sinabi ni Brother Eli na kung ako may Armalite, di barilin nyo ako. Kung ako, ang pinuto, inalis yung kung, kapatid na Josel. At pinatutunog na inaamin natin, walang maniniwala niyan, Paul. Ang mas kapani-paniwala, i-play nyo ng buo, kapatid na Josel. Lahat ng inyong ginagamit na mga voice clip natin na ninakaw dito sa ating opisina, ipakita nyo, play nyo ng buo, makikita at mapapahiya kayo. Opo? Sino raw may Armalite? Ako? Opo. Sila wala? Sila daw po ay wala. Sino si Raulo maniniwala sa kanila? Sabi ko nga po, ay, nako naman, sila ay wala. Alam na ng sambayan ng Pilipino yan. Huwag nyo naman sabihin, ang lusubin kami rito, ang mga dala nyo'y patola at saka upo. Marunong naman ang taon tumingin ng grenade launcher kaysa dun sa patola, kapatid na Josel. Ayan hindi naman sitaw yan di ba? Di naman talong yan. Ano yan? Ay, nako naman. Yan pong ipinakikita natin sa ating TV screen ay yung pangyayaring isang madaling araw na nilusob tayo na hanggang sa oras na ito, walang paliwanag ang mga taong may kinalamnan sa pangyayaring ito. Lalo na ang direktor ng National Bureau of Investigation, hanggang ngayon wala siyang paliwanag. Sabi nga, natatandaan ko, nahagip siya ni kapatid na Josel sa isang panayam sa ito ang balita. Iimbestigayin, iniintay po namin ng inyong paliwanag, sir. Sino-sino itong mga taong itong dumayo rito at naghasik ng terorismo isang madaling araw ng Pebrero 2 noong 2002 ba yan, kapatid na Josel? 1. Pagdatatlong taon na pala yan. Ayan, yung plate number na inyong yan, napakarami niyang mga, pakita natin nga yung plate number. Yan, si Mang Nano, sumusungaw. Ano ba yan? Sabi niyo, wala. Meron ayan ang daing nga bala yan. Kapatid ng Josel. Hawak niya pa yung kabila. Yan pong mga pulis na yan, hindi po pulis ng Apalit yan. Pero pangyayari niyan dito sa Apalit. Ang ilan po niyan ay pulis ng Angeles City. Yun pa nga, di nga pa nga naipaliliwanag yung Brad Josel,
Wala nang palagay ko lilitaw na paliwanag dyan sa insidente na yan, kapatid na Danny, dahil dumulog naman tayo sa proper authority para hingan sila ng kanilang explanation. Pero wala hanggang ngayon. Kaya mananatiling ganyan na lang yan. Alam mo, pagka maalala mo na lang yung nangyari na yan, di ba? Sasamahan na lang talaga loob, Biro mong matahimik yung lugar mo at may mga ulilat babaeng baong kinukupkup pa dito sa compound na nilusob nila. Alanganing oras yan, alas 2, alas 3 ng madaling araw yan. Oo. At ang mga kasama ng mga naka-uniforme na yan, na nakapaligid sa compound ay wala namang uniforme, pero mga armado. Oo naman. At isang klaro na ating nakita dyan, kasama yung abogado nila, si Attorney Lazaro. Correct. Brad Danny. Tinatanong lang naman natin, kapatid na Josel, anong ginagawa nitong mga mamang ito dito ng madaling araw sa kanilang palusot na di umano'y pagsaserve ng warrant of arrest sa isang libelong kaso na ang piyansa ay 10,000 piso. Yan ang ating pong itinatanong. Hanggang ngayon, walang paliwanag dyan. Pagkatapos, sasabihin naman ni Ka Michael, kuy ka, walang Armalite. O ano yung isinusukbit na yan itong mga, huwag nyo naman sabihin hindi Iglesia ni Cristo yan. Na-verify na natin na Iglesia mga ni yan. Cristo. Ano ba yung mga yan? Sige. Yan ba otoridad ba yung mga, marami yan, nakapalibot na yan Brad Danny. Oo naman. Ayan, nakadisplay yung kanyang tsapa. Sana man lang nakilala natin itong mga, pinakita ito ng ating mga butihing para walang masamang nabubuo sa isip ng ating mga kababayang taga-subaybay. Wala naman kayo mapapaniwala pag ganyan na hindi nyo kinaklaro yung bagay na yan. At yung kanilang abogado, ayan, si Attorney Lazaro nila yan. Oo, naghihip. Huwag na nila sabihin hindi Iglesia ni Manalo yung mga yan. Ministro yan, kapatid na Joseph. At yung mga hindi na naka-uniforme na yan, Brad Danny, ano pa ba yung mga yan kundi mga kasamahan nila? Oo. Sagutin mo, Michael. Ba't hindi mo sinasagot ito? Yan po. Ang magpapatunay na lang, kahit hindi na tayo mag-explica niyan, alam na ng ating mga taga-subaybay ang tunay na score ukol dyan sa pangyayaring yan. Pinakikita lang namin sa inyo dahil baka isipin ng ating mga taga-subaybay, hindi, nagpaliwanag na sila dyan. Ay, hindi pa ho. Hindi pa po. Yan ay halos 2 taon na. Mahigit ng 2 taon, Bro Josel, ano? 2 taon na nga ba? Mahigit isa-isa yata. Mahigit siya. Pero hanggang ngayon, wala. Maaalis na lang yata sa tungkulin yung direktor ng NBI, hindi pa rin po niya pinaliliwanag. Ayan, wag niyo naman sabihin, walang maaaring referensya sila dyan. May cameraman sila dyan, kapatid na Josel. Ipaliwanag nyo ngayon sa ating mga kababayan, meron ka pang lakas ng loob na sabihin, wala akong Armalite. Maaaring sa broadcast at hindi nyo mayali sa amin ang mag-espekula dahil sa ipinakikita nitong inyong grupo na panggigipid sa aming samahan, kapatid na Josel. So, yan. At hanggang dyan po muna ang ating proposisyon sa gabing ito. Sana may tatanong kay Brother Eli. Hello? Sige po. Kasi may pinakita sa kabila nung isang araw na doon sa panel nila Bularan, galing daw yata, pinaaral daw yata sa ibang bansa ito ng Aramaico, Hebrew, Spanish. Ngayon, tila ito yata ang harap kay Brother Eli. Kung sakaling lalaban. Ngayon, ang lahat daw ng pinagsasabi ni Brother Eli na Spanish, saka Aramaico, Hebrew, puro daw mali yan. Katulad daw ng ipinarehistro nyo, maling-mali raw yan, hindi raw naintindihan ni Brother Eli yan. Ano kaya masasabi ni Brother Eli dito? Salamat po. Sige po, Mantoni, at papasagot po natin. Ayan, tinan mo ito, ha? Ang ganda ng flow natin sa proposition natin. Siyempre, may magtatanong, mapipilitang sumagot si Brother Eli pag may nagtatanong, Brad Danny. Yung iba, sinasabi nila, ayaw na nila ng may ganyan. Hindi po natin may iwasan, kagaya nito, kailangan sumagot si Brother Eli. Tanong, Brother Joseph? Ano daw po masasabi nyo? Kasi meron daw pong pinag-aral sila dyan sa Iglesia ni Manalo na ministro, no, Brad Danny? Pinag-aral ng Aramaico, Spanish, Grego, Hebreo. Ano problema ko ron? Si Manalo naman ang hinahamon ko. Hindi naman yun.
Yun daw ang ilalaban sa inyo. O ano ngayon kung yun na ilaban sa akin, ano problema ron? Saan ba kami maglalaban? Sa Hebreo ba o sa Israel ba? Dito naman sa Pilipinas eh. Eh di mananagalog kami. O ano ngayon ang problema natin doon? Maliraw yung Kastila ko? Bakit siya ba marunong magkastila? Pagkastilain mo nga si Eranio, aber daw. Hali nga. Sige. Kung ganun lang ang hamunan, si Eranio ang pagkastilain mo, pag hindi nagkabali-baligtad ang dila nun, subukan mo lang. Tinan mo, yan sinasabi ko eh. Miski si Eduardo, inahamon ko sa Kastila. Ako lang naman nagbabasa ng Kastila eh. Paano magiging mali? Maaari, yung binasa ko, ang intonation ko, maaaring mali sa talagang intonation ng Kastila. Pero yung binabasa ko, tama, dahil nasa Biblia yun eh. Kung di ba sila sira? Di ba? Yung nagsasabing mali ako, sira yung ulo nun. Ba't sasabihin sira ang Kastila? Ibinasa ko lang naman. Diciendo en alta voz, temed a Dios. Paano ngayon mali yun? Ilan nakasulat eh. Saying with a loud voice, fear God. Tanyo? Yun ang translation nun sa English at saka sa Kastila. Kung mali yung pagkakabasa ko, tama yung nakasulat sa Biblia eh. Maaari yung intonation, parang yung Bisaya. Ha? Kagaya ni Ramel, kung minsan kumakabuse yung pagkabisaya niya, di ba? Yung Pedro, nagiging Pedro. Di ba? Mali na ba yun? Dapat maintindihan mo, talagang ang Bisaya, gustong-gustong mapangasawa ng mga Pilipina yan. Dahil matitigas ang dila. Ba't natatawa ka? Oo nga po eh. Ganyan lang yan ako. Kahit anong gawin ko doon sa estudyante kong Bisaya rito eh. Apo. Sinasabi ko naman sa'yo na ikaw ay Pedro. Si Brad Jess. Apo. Kilala mo ba yun si Brother Jess? Apo. Pedro. Hindi ka ako Pedro. Ay, kahit anong gawin mo, Pedro. Pinalitan ko spelling. Apo. Ginawa kong Pedro ang spelling. P-I-D-R-O. Pedro. Tamo, di natama. Sasabihin mo pang mali yun. Ano niya, inborn sa kanya yun eh. Talagang pagka medyo Ilocano, yung table iba. Opo. Di ba, Brother Joseph? Opo. Bible. Pag Ilocano nga po yata, naiba nga yata yung traffic eh. Oo. Ano ba sa Ilocano traffic, kapatid na Dani? Bampar to bampar. Yung mga nagyayabang-yabang lang yung ministro na yan. Halata ka mo, Brother Eli. Hindi natin problema yan. Basta yung ating rehistro, pinatranslate ko literally sa isang agency ng Hebrew dito sa ating bansa. Kung mali yun, hindi ako mali, no? Transliteration, no? Pero alam natin kung ano talaga yung gusto natin at yung sinasampalatayanan natin. Yung iglesia na nasa Biblia, Brother Joseph. Opo, Brother Eli. Yung tawag sa pangalan ng Diyos. At tayo, hindi natin pwedeng... Ang ibig hindi tayo nag-aangkin na tayo authority sa Hebrew language. Lalo namang hindi sila authority sa Hebrew language. Diba? Tama po yan. Kawawa naman kasi yung iglesia kung hindi pa sa Saksi ni Jehovah at saka sa Katoliko, walang definition sa angkin. Totoo po yan. Ay, nako. Ano lang nila yan eh, maaaring pananakot lang nila yan na tigilan na natin kapatid na Dani yung pagbanggit tungkol sa debate. At kagaya lamang ng sinasabi nga nila na ba't naman kayo pa nagseset ng kondisyon. Akala mo, sabi ba naman ni Ramel, akala mo naman kung sinong malaking organisasyon ito. Kung di pa kayo hirap na hirap, nag-produce nga kayo ng isang malaking programa para lamang banatan si Brother Eli. Napakaliit pala naming organisasyon. Bakit ginagawa nyo kami topic araw-araw? Tanghalian, hapunan, merienda, pinanghihibagas nyo pa kami. Ibig sabihin, bothered kayo dito sa maliit na organisasyon ito. Kung hindi kayo bothered, hindi kayo magtatayo na isang programa just to demolish me and our group, diba? Opo. Hindi nyo kami pag-aaksayahan ng ganyang kalaking oras at panahon. Ibig sabihin niya, sa buong kasaysayan naman ninyo sa Pilipinas, ng Iglesia ni Manalo, wala kayong i-design na isang programa to attack any religious group na kalaban ninyo. Kami lang.
Di ba? Ngayon lang. Ngayon lang. Bakit? Kasi nakita nyo na kami ay hindi basta kaaway. Hindi kami basta kalaban sa pananampalataya. Kumbaga, may ibubuga kami na hindi nyo kayang ibuga. Nakakakuha kayo ng katapatan. Nakita nyo. Bawat pagmamatuwid dito mga to, semplang eh. Pero napanood ko yung mga pinakikita nilang ministro, na nag-aral daw ng Grego. Ang kamukat-mukat mo, sa Amerika nag-aral ng Grego. Dapat para matuto ka ng Grego, sa Gresya ka magpunta, kapatid na Joseph. Pupunta ka sa Amerika, Ingles ang salita dyan. Maaaring may pamantasan dyan ang pagsasalita ng Grego. Pero yung modernong Grego na, kapatid na Joseph nga naman, sabi ni Brother Eli, ang usapan nun, mabibilib mo kami kung pumunta ka doon sa panahon ni San Pablo, nakasalukuyang ginagawa yung itong Biblia at isinusulat sa wikang Grego. Koine Greek ang tawag doon. Koine. Natutunan po nito, inabot na nito, kumbaga sa salitang sa pera, ang inabot nito, datong. Moderno na yun, kapatid na Joseph. Saka wala akong pakialang marunong siya ng Grego. Ako hindi marunong ng Grego, pero may diksyonaryo ko ng Grego. Opo. Halimbawa, sinabi yung salitang east. O ano ba kahulugan ng east? O tignan mo sa Grego. O di ba? Opo. Kasi yung iba yung iba nagyayabang lang naman. Opo naman, halata naman po, Brother Eli. Kung kapareho ko lang naman Pilipino, alam ko namang hindi talagang Grego. Ano naman ay pagmamalaki? Sige. At para yan ay patunayan natin, kapatid na William, O sige. Saka para mapa-impress mo ko, ang paggregohin mo si Manalo. Opo. Yun ang puno Pero alam mo yung nangyayari na yan, kapatid na Danny, katunayan lahat yan na sinasabi ni Brother Eling, bothered sila. Oo naman. Nakikita nyo naman ang paghahandang ginagawa ninyo. May mga pinag-aaral pa kayo ng kung ano ng mga lingwahe. O, di ba? Tapos kung mangismol itong mga taong ito, gano'n na lang. Maliit daw na. Maliit na. Kakala mo naman na kung sinong malaking organisasyon. Small pala. Kumbaga sa ang laban sabi nga nung natatandaan ko yung sabi ni kapatid na, Husay? Sabi niya, sisiw pala ito, agila pala kayo. O inahamon na kayo ng sisiw. Ba't ayaw mo pandagitin? Ayaw mo pandagitin, ikaw naman Mandaragit ka pala. Tumakbo pa yung agila. Papalayo. Ay naman Kasi nakakita siya, sisiw ng dinosaur. Yayabang-yabang kasi sisiw na. Sige ka. Kung magaling sa Grego yan, harap mo na. Pakuhanin mo yan ang kanyang kinukumpirma ng inyong puno. Yung magaling na yan sa Grego. Tignan natin kung ano sa Grego ang inyong registro. Baka, Brother Danny, baka Manila sa Greek, hindi niya alam Alin? Yung mani sa Greek. Hindi niya alam yun. Kahit pa sa Kastila, hindi niya alam yun. 9-6. Ito po ang tanong ko kay Brother Eli. Ganito po yun. Tama po ba na makisalamuha sa takbo ng sanlibutan ang isang lingkod ng Diyos? Or else, halimbawa po, sayaw at kanta na gawa ng tao, I mean is makamundong awitin at sayaw. Tama po ba yun? Yun lang po. What do you mean makamundo? Halimbawa po, sa awit nga po, kasi po sa amin po, bawal, pag binaligtad mo po ang isang kanta, tulad pong kanta ng Shalalala. Hello po. Yon po, na sinasabi nga po dun sa Shalalala, pag binaligtad po yun, ibig po sabihin pala nun, Antichrist po yun, na awit na yon. Hello po. Sige po. Kaya po, ang tanong ko nga po, kailangan bang makisalamuha ang isang lingkod ng Diyos sa takbo ng sanlibutan ito? Hindi. Ang isang lingkod ng Diyos, naturally, nandito ka sa sanlibutan Hindi ka pa naman umaalis Di ba? Kaya ikaw, automatically, kasalamuha ka ng mga taga-sanlibutan. Hindi pwedeng hindi ka masalamuha dahil nandito ka sa lupa Hindi ba? Ngayon, ano ibig mo sabihin dapat makisalamuha? Ang makisalamuha kasi,
kung talagang Tagalog ang pag-uusapan, yung kasama-sama ka. Kasama po. Oh, kasama-sama. Si Kristo nga may sabi, isinusugo ko kayo sa gitna ng mga lobo. O pwede, siya mismo naglalagay sa atin sa gitna ng mga lobo. Sinusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga lobo. Pwede ka bang hindi makasalamuha? Dito ka nga isinugo sa gitna ng mga lobo. Kung ikaw ay alagad ni Kristo, di ba? Kaya, natural makakasalamuha ka. Kaya lang, ang utos, huwag kang sasali sa kanilang ginagawang mali. Pero yung tao, hindi pwedeng hindi ka makakasalamuha. Magnanakaw, masasalubong mo araw-araw. Mga masasamang tao, makakasama mo sa opisina, sa bus, sa sasakyan, kahit saan. Diba? Ang masama, yung gawin mo yung kanilang ginagawang masama. Pero to mingle with them and to be with them, ang pangunahing tungkulin ng Kristiyano ay sumama sa kanila at hikayatin sila sa pagbabalik loob sa Diyos. Sinasabi yan ni San Pablo sa unang Korinto 9. Pakinggan mo. Sabi po sa 9 at 20 ng unang Korinto, at sa mga Hudyo, ako'y nag-aring tulad sa Hudyo, upang mahikayat ko ang mga Hudyo. Sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan ay tulad sa walang kautusan. Bagamat hindi ako walang kautusan sa Diyos, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. Sa mga mahihina, ako'y nag-aring mahina upang mahikayat ko ang mahihina. Sa lahat ng mga bagay ay nakibagay ako sa lahat ng mga tao, upang sa lahat ng mga paraan ay mailigtas ko ang ilan. Ayun, it depends on your intention. Bakit ka ba makikisalamuha? Gaya ni Pablo, para mailigtas niya sila. Hindi masama yon. Ngayon, sabi mo, yung pagkanta ba ng mga makamundo, ang kaya tinatanong ko sa yung definition ng makamundo, ganito kasi yun, may mga kanta kasi na, halimbawa, yung kanta ng pagmamahal sa asawa, sasabihin mo bang makamundo yun? Utos din naman ng Diyos na mahalin mo ang iyong asawa. Di ba? You have to distinguish first, paanong makamundo? Does it mean na kung yan ukol sa laman, makamundo na? Tandaan mo, ang Kristiyano meron ding laman. Kumakain din tayo. Di ba? Ang Kristiyano meron ding sexual desires. Di ba? Hindi ibig sabihin kung may sexual desire ka, makamundo na. Dahil, hindi mo naman maaalis yun. It's a part of your being. Bahagi yun ng iyong pagkatao. Yung magkaroon ka ng pagnanasang sexual. Hindi naman masama kung ito'y sa iyong asawa, hindi ba? Sa Biblia kasi, ganun ang isang Kristiyano, bagaman tayo nabubuhay sa aral, hindi naman nawawala yung ating nasasalaman Meron tayong nasang kumain, meron din tayong nasang magpahinga, matulog, guminhawa. Meron din tayong nasa kung minsan na kumanta, magsaya. Diba? Hindi naman masama yun yung magsasaya ka. Ang masama lang, pagsasayang makasanlibutan. Pero, kung halimbawa, ang pagsasayang ginagawa ng isang Kristiyano, pagsasaya namang hindi labag sa batas ng Diyos, and it is within the parameter of God's law, hindi natin masasabing masama yun. Halimbawa, ako minsan, kumakanta ako ng mga love songs dahil, siyempre, kung tao ka, nakaranas ka rin minsan sa buhay mo noon, And I love you so, the people ask me how I'd live till now. I tell them I don't know. I guess they'll understand how lonely life had been. But life began again the day you took my hand. Diba? Yun, kantang masasabi mo na kanta ng pagmamahal, pero makasanlibutan na ba yun? Nararamdaman ng Kristiyano yun diba? Kaya masasabi ko, conforme sa kanta at pakikisama sa sanlibutan, conforme naman sa intensyon, kapatid. At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.